mga bata dahil nakuha niyo pa ang ating natalakay noong nakakaraang aralin. Ngayon ay tinatawag ko si Binibining Shai para ipagpatuloy ang ating aralin ngayon. Handa na ba kayo makinig ni Binibining Shai? Opo! Mabuti! Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Binibining Shai! Ngayon, sa ating unang aktibidad ay tinatawag natin na hulaan ang sitoos. Sa ika-4 na baitang ay gusto ko si Haya. Teka dito sa harapan, Haya. Sa ika-5 na baitang ay si Cassandra. At sa ika-6 na baitang ay si Ella. Halika kayo dito sa harapan. Gusto ko ay gumawa kayo ng kilos na hindi nagsasakitan. Ano ba? At kayo naman mga bata ay hulaan ninyo kung anong kilos ang kanilang ginagawa. Handa na ba kayo? Opo. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Muna tayo kang Ella. Dito ka, Ella. Ano ang kilos na hindi nakakita? Ano ang ginagawa ni Ella? Ano po? Nagtatambol! Nagtatambol! Magaling, bigyan si Ella ng hangin clap. 1, 2, 3, hangin, very good. Ayun naman ay si Haya. Ano kung bakit ang Haya? Magaling, bigyan natin na another hangin clap si Amen, magaling! Yun naman ay si Cassandra. Ano po ang ginagawa ni Cassandra? Magaling! Tama po ba? Bigyan na natin ulit ng Amen Club si Cassandra. 1, 2, 3, Amen, magaling! Thank you mga bata. Nasiyahan po ba kayo sa ating unang aktibidad? Ngayon naman, bago tayo sumako sa ating pangalawang aktibidad, ay gusto niyo pa ng kwento, mga bata? Itinatawag ko muna sina Binibining April at Binibining Aileen. Binibining at bigyan ng maayos, April at Binibining Aileen. Ako ay nagwakwento ay gagawa sa kilos tungkol sa ating kwento. Naiintindihan po ba? Okay. Magang gumising si Lisa sa
Ano po ito mga bata? Pakibasa. Aspektong pandiwa. Tingnan muna natin ang ating layunin. Pakibasa mga bata. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahan matukoy ang iba't ibang aspekto ng pandiwa tulad ng kawatas, naganap, perspektibo at katapos. Makatitiyak ang mga mag-aaral na may sulat ng gusto ang tatlong aspekto ng pandiwa sa isang talata tungkol sa sariling karanasan na ipamamalas ng mga mag-aaral ng kasanayan sa gustong pagtukoy ng iba't ibang aspekto ng pandiwa sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain. Ngayon mga bata, meron tayong iba't ibang aspekto ng pandiwa. Pero ngayon ay tatlong aspekto muna ang tatalakayin ngayong araw. Ang unang aspekto ay pandiwa. Ito ang anyo ng pantawan. Ito ay anyo ng pandiwa na hindi pa naganap o nagsisimula. Halimbawa, magluto ng hapunan. Nasimula na ba ang magluto o hindi pa? Hindi pa. Dahil ang pumutas ay ito ay hindi pa nagagawa o nasisimulan at kadalasan may mga panaping at yan ang pawatas kagaya sa ating kwento kanina na si Lisa ay maglalabas sana siya kaso pagod pa siya kaya hindi pa niya nasisimulan o nagagawa ang kanyang gawain. Yan ang pawatas mga bata. Ngayon, Cassandra, magbigay ng isang halimbawa ng pawatas. Magaling! Yan ay pawatas. Bigyan natin si ang Cassandra ng isang paktiklap. Isa, dalawa, pak na pak. Isa, dalawa, bet na bet. Isa, dalawa, pak. Ngayon tawagin natin si Binibini. Para talakayin ang pangalawang aspekto ng pandiwa. Salamat, Binibini Chay. Ano nga ang unang pandiwa? Pawatas. Ano ang pawatas? Naganap na o hindi pa? Hindi pa. Gagawin pa? Opo. Ngayon, ang pangalawang pandiwa o aspekto ng pandiwa ay naganap o perpektibo. Makibasa nga mga bata. Ang kilos ay natapos o naganap na karaniwang ginagamit ang mga panlaking nag, tungkit at iba pa. Nagluto si nanay ng adobo. Uminom ng gatas si Marco. Tama. Ang naganap o perpektibo mga bata ay kilo, natapos na o naganap na. Ang ating karaniwang ginagamit na panlapi ay ang o, in, at, na. At halimbawa na nito ay ang nagluto si nanay ng adobo. Anong panlaping ginamit sa unang pangusap? Ano ang salitang ugat o pandiwang ginamit? Luto. Tama. Sa pangalawang halimbawa naman, ano ang panlaping ginamit sa uminom ng gatas si Marco? Ano ang panlaping ginamit? Pakitaas sa inyong kamay sa gustong sumagot. Yes, Angel? Tama si Angel. O, magsagot. Ano naman ang pandiwa o salitang ugat na ginamit sa salitang uminom? Inom. Magbigyan nga ng halimbawa, Jillian, na naganap o perpektibo ng pandiwa. Mahusay, Jillian. Bigyan ka natin ng mahusay clap si Jillian. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Mahusay, mahusay, mahusay. Naiintindihan niyo kung ano ang naganap o perpektibo? Opo. Ano nga ang perpektibo mga bata? Naganap O, natapos na. Anong karaniwang ginagamit na panlapi? ng Nag, at iba
mahusay. Ngayon ay aking tatawagin si Binibining Ingrid para sa panghuling aspekto ng pandiwa. Maraming salamat, Binibining Irish. Ngayon ay tatalakayin natin ang pangatlong aspekto ng pandiwa. Ito ay ang kakatapos. Maaari niyo bang basahin ng malakas at sabay-sabay, mga bata? Ang kilos ay kakatapos palang gawin. Ginagamit ang panlaping ka at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, kakaluto lang ni nanay. Kakabasa ko lang ng libro. Ang kakatapos ay nagpapakita ng kilos na kakatapos pa lamang gawin. Ibig sabihin, kalalabas lang o bagong-bago pa ang pagkakagawa ng kilos. Halimbawa, dito, ang ginamit na panlapi ay ka, at ang ginamit na salitang ugat ay luto. Asan ang salitang ay ang panlaping ka dito? Ka. Tapos, salitang ugat, luto. At sunod naman ay kakabasa ko lang ng libro. Asan dito ang salitang panlapi? At ang salitang ugat? Basa. Tandaan niyo, mga bata, na ang kakatapos ay nagpapakita ng tapos na kilos at bagong-bago pa nagawa ang kilos. Naintindihan niyo ba ang lahat? Oo. Ngayon, magtatanong ako. Maaari ba kayo magbigay ng halimbawa ng kakatapos? Yes, Lucille? Magaling, Lucille. Bigyan natin ang Lucille ng isang Hami-hami club. Maaari niyo ba akong sabayan? Isa, dalawa, tatlo. Hami-hami, magaling. Ngayon ay dadako tayo sa ating aktibidad. Maaari niyo ba akong kunin ang inyong kwaderno? Kayo, baitang 4, ito ang inyong gagawin. Maaari niyo pang basahin ang kwento. Isipin kung ano ang mga ginagawa mo. Sabay-sabay. Isipin kung ano ang mga ginagawa mo sa isang araw mula pagising hanggang matulog. Sumulat ng maikling talata or ipahubag tungkol sa iyong karaniwang araw. Siguraduhin gumamit sa tatlong aspekto ng pagdiwa, pawatas, naganap at kakatapos. Salunggupitan ang mga pandiwa at isulat sa itaas nito ang aspekto nito. Ngayon, ikalimang baita, ito ang inyong gagawin. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Alalahanin ang isang pagkakataon na tumulong ka sa bahay, paralan o komunidad. Sumulat ng talata Tungkol sa karanasang iyong gumamit ng tatlong aspekto ng pagdiwa sa iyong talata. Lagyan ng link sa taas ng bawat pandiwa kung ito ay pawatas, naganap o kakatapos. Ngayon, inaalim na baita, ito ang inyong gagawin. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Isalaysay ang isang karanasang hindi mo malilimutan sa aralan. Sumulat ng maikling talata at nagpapakita ng tatlong aspekto ng pandiwa. Salunggupitan ang mga pandiwa at isulat sa itaas nito kung anong aspekto ito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Tapos na ba ang lahat? Opo. Opo. Ngayon, tinatawag ko sa Binibining Irish para kunin ang kwaderno ng baitang 4 at tinatawag ko sa Binibining China para kunin ang kwaderno ng baitang 6. At ngayon naman baitang 5 ay ipasa ninyo sa aking harapan. Maraming salamat, mga bata. Ngayon naman ay magtatanong ako. Ang aking katanungan ay, ano ang tatlong aspekto na tinalakay natin ngayong araw? Yes, JL? Pawatas,
naganap at nakatapos. Magaling. Bigyan ng tatlong palakpak si JL. Ang pangalawang tanong. Bakit mahalagang malaman kung kailan ang isang kilo sa isang pangungusap at sa isang kwento? Yes, Angel? Magaling, Angel? Mahalagang malaman ang isang kilo sa isang pangungusap at kwento para malaman natin kung naganap na ba, o tapos na ba, o gagawin pa lamang ang isang kilos. Ngayon ay tatawarin ko muli si Binibining Shaina si Binibining Irish para ipagpatuloy ang ating gagawin. Maraming salamat, Binibining April. May natutunan ba kayo sa araw ngayon? Opo! Tingnan natin ang inyong mga nalalaman at meron tayong gagawin. Sa pangkat 4 ay ito ang inyong gagawin. Sa pangkat 5 naman ay ito. At sa pangkat 6 ay kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ang mga gawain natin ngayon. Ako. Ikaapat na baita, magbasa nga ang ating panuto. Maraming salamat mga bata. Sa ikalimang baitang at sa ika-6 na baitang, maraming salamat. Ngayon, ay simulan nyo na at bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang tapusin ang inyong gawain ngayon. Tapos na ba ang lahat? Mabuti. Pasa na inyong mga papel sa harapan. At binibili siya ang magkolekta sa pangkat 6 at binibili ko naman ang magkolekta sa pangkat 5 at ako naman ang magkolekta sa pangkat 4. Maraming salamat mga bata. Ngayon ay tatawagin ko na si Binibini Shaina